Good afternoon mga kabahidor. Ito ang bayan ng Mina sa probinsya ng Iloilo. Ito sa dulo ang Pututan. Tapos dito naman papuntang Haniway. Dito tayo ngayon. Trabaho tayo dito dahil ang kliyente natin. Kita yan. Yan ang kliyente natin. Sa likod ko. Taas ng tayo, biyahe na tayo mga kabahidor. Alastik ang buhay ng bahidor talaga, no? Napaka challenging talaga ang buhay natin. So ay, magkomento ako itong kabahidor sa sa manggagamot doon sa doon sa doon sa Mindanao, yung Batang Healer ba yun? Pinagbawalan na siya sa DOH manggamot. Kawawa naman yung mga pasyente nga umaasa lang doon sa Batang Healer doon sa Mindanao, no? Alam naman natin, basta kakaya natin, mahihirap tayo. Wala tayong kakayanan para sa sa doktor, no? Punta doon. So doon lang tayo umasa sa mga ganyang klaseng mga manggagamot. Ngayon, pinagbawalan. Okay lang sana kung yung mga pasyente nga nagpapagamot sa Batang Healer, kung sila ang magpagamot, no? Dali nila sa ospital o saan, diba? Pinagbawalan nyo di kayo naman mga pasyente Batang Healer, no? Dapat doon na kayo pumipila doon sa DOH, diba? Doon kayo magpagamot, hingi ng pangbayad sa ospital. Kasi hindi maganda yun sa mga mahirap kagaya ko. Yan talaga ang inasahan namin, yung mga ganyan klase manggagamot, kasi dahil sa mahal sa ospital di kaya namin bayaran, no? Mga hirap, doon lang kami umasa sa mga ganyang mga manggagamot, no? So tinatawag sa amin yan sa Bisaya, yan, Binisaya nga panggamot, diba? So sana naman inisip yan ng DOH, no? Pero kung ang gusto nila nga maano talaga, mabigyan ng lunas yung mga nagpagamot dyan, dapat sila ang umako sa lahat ng mga pasyente dyan, no? Sa Batang Healer, no? So dalhin nila sa ospital o gagamutin nila o dyan, diba? Kasi pinagbawalan nyo di kayo na ang dyan. Ang responsibilidad sa mga pasyente na yan, umasa lang sa Batang Healer. Kayo talaga, okay lang pagbawalan ninyo kung kayo ang manggamot sa mga pasyente na yan. Kayo talaga, iwang